Dominant Protector. Credit to the author. 3391-3400. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. That's good. Alamin kung saan nanggaling ang mga taong ito at kung bakit nila pinupuntirya ang ating tagumpay na si Duran. Pagkatapos ay gagawa tayo ng nararapat na hakbang. Tumango si Tyrion. Kung ganoon, sino ang tatawag? Nadama din ng panganay na kapatid na si Duran na ang ideyang ito ay mas maaasahan. At least, kailangan muna niyang alamin ang pinagmula ng grupong ito. Ako mismo ang gagawa. Dati, ang panganay na kapatid na si Duran ay hinahamak ang Supernatural na Investigation Bureau, ngunit ngayon, upang magpakita ng sapat na katapatan, kailangan niyang tumawag ng personal. Kakagising lang ni Terence at naghahanda ng almusal para kina Yasi at Melissa nang matanggap niya ang tawag ni Amara. Mahal, anong ginagawa mo? Ang boses ni Amara ay malambot at banayad, at si Terence ay may pisyolohikal na reaksyon. Amara, anong ginagawa mo kaninang umaga? Don't tell me may itatanong ka sa akin. Hindi sinasadya ni Terence na si Amara ay may itatanong sa kanya. Dati, si Amara ay abala sa trabaho, at si Terence ay marami ring dapat gawin. Nakahanap lang siya ng pagkakataon ng malaya niyang itaas ang lakas nito sa Earth Class Late Phase Peak. Pagkatapos noon, abala siya sa ibang bagay at hindi na siya muling nakita. Na-promote ako, sabi ni Amara. Promotion. Ikaw na ang chief. Asan si June bro? Napakurap si Terence. Siya pa rin ang deputy chief. Sabi ni Amara. At ikaw ang deputy chief. Paano masasabing promosyon iyon? Pinaglalaruan mo lang ako, hindi ba? Hindi alam ni Terence kung matatawa ba siya o maiiyak. Hehe, hindi. Deputy Director na ako ng Supernatural Investigation Bureau at East Sea Police Station. Sa ngayon, mas mahalaga pa ako kaysa sa direktor ng isang departamento. Kahit saan ako pumunta, kailangan nilang makinig sa mga utos at utos ko, paliwanag ni Amara. Bakit ka pumunta sa Supernatural Investigation Bureau? O sa Deputy Chief? Subordinate mo na si Uncle Feng. Natagpuan ito ni Terence na kakaiba ang pagbabago ay masyadong marahas. Kailangang malaman ng isa na ang autoridad ng Supernatural Investigation Bureau ay higit na malaki. Well, Chief Feng is my direct superior. Na-promote siya. Matanda na ang dating chief siya, kaya nilipat siya sa ibang department para maging leader. Wala na siya sa ganoong delikadong posisyon sa frontline. Nandito ako dahil tinulungan mo akong mag-level up, sabi ni Amara. Ako ay naging isang Earth Class Late Phase Peak, at ako ay mula sa isang karaniwang bahay. Ang mga karaniwang bahay ay palaging nakikipag-ugnayan sa koanihan ng pagsisiyasat, at ngayon ay hinuli nila ako bilang isang sundalo. Paano si Chester at ang iba pa? Kung pupunta si Amara, hindi ba kailangang pumunta din si Chester? Hindi pumayag si Chester, hihintayin ka daw niyang bumalik at humingi ng opinyon mo. Head instructor lang siya ngayon. Paliwanag ni Amara, iba ako sa kanya. Ako ay bahagi ng samahan, at ako ang representante ng direktor ng pulisya. Maaari ko lamang sundin ang mga order ng aking mga superior, ngunit naiiba si Chester. Kaya ganyan. Tumango si Terence, ngunit hindi talaga siya interesado sa posisyon. Hinahanap mo ba ako para pag-usapan ito? Hindi, nakatanggap kami ng ulat mula sa Hidden House Duran kaninang umaga. Hindi pa pumayag si Chief Feng na tulungan sila sa investigasyon, kaya humingi muna siya ng opinyon ko. Tinawagan kita kaagad. Mahinang sabi ni Amara. Hindi nakaimik si Terence, hinihingi ni Uncle Feng ang opinyon mo, bakit mo hinihingi ang opinyon ko? Ito ang iyong panloob na bagay. Hindi ba dahil may kinalaman ito sa Hidden Duran family? Hindi ka ba masyadong pamilyar sa kanila? Biglang naalala ni Amara na hindi niya masabi kahit kanino ang tungkol kay Josephine, kaya itinulak niya si Gentry palabas. Ano ang nangyari? Dagdag pa, ang mga nakatagong bahay ay wala sa ilalim ng jurisdiction ng Bureau ng Investigation, di ba? Tanong ni Terence, nalilito.
Sa katunayan, pagkatapos kunin ni Tito Fane ang baton ng hepe, gusto niyang ilagay ang mga nakatagong bahay sa jurisdiction ng Bureau of Investigation. Alam mo, itong mga uncertainties, kung hindi natin sila paghihigpitan, natatakot tayo na baka may gawin silang laban sa moral ng mundo. Sinabi ni Amara, ito ay isang magandang pagkakataon. Ayaw itong palampasin ni Chief Fane, ngunit ito ay isang nakakalito na sitwasyon. Mabuti kung hahawakan natin ito ng maayos, ngunit kung hindi, mawawalan tayo ng mukha at magkakaroon ito ng kabaligtaran na epekto. Mga tagong bahay, magandang pagsamahin lahat. Tama si Uncle Fane, mahinang sabi ni Terence, ito ay talagang isang pagkakataon, at kung gagamitin natin ito ng mabuti, ang pagsasama-sama ng mga nakatagong bahay ay hindi magiging isang mahirap na bagay. Matapos malutas ang usaping ito, maaari mong gamitin ang pangalan ng Supernatural Investigation Bureau at ang Eastland Cultivators Alliance upang magpadala ng mga abiso sa mga nakatagong bahay na marangal at mga ordinaryong sekta. Sabihin sa kanila na sumali sa Eastland Cultivators Alliance Association at nasa ilalim ng jurisdiction ng Supernatural Investigation Bureau at ako. Magdadala din ito ng kaukulang benepisyo. Kapag nakatagpo sila ng mga paghihirap at problema, pipiliin kong tumulong. Kung ayaw nila, kalaban ko sila. Hindi inaasahan ni Amara na susuportahan siya ni Terence at labis siyang na-touch, mabuting tao si Terence. Salamat, hindi ko rin alam kung paano ka babayaran. Actually, I'm very close to the Supernatural Investigation Bureau. Nag-training na ako doon dati, at kayo ni Tito Fane ang pinakamalapit na tao sa akin. Kung hindi kita tutulungan, sino ang dapat kong tulungan? Sabihin mo sa akin, ano ang nangyari sa Hidden House Duran? Ngumiti si Terence. Mukhang may kaugnayan ito sa kaso na iniimbestigahan ko. Terence, naaalala mo pa ba ang hindi nalutas na kaso ng bank robbery? Sabi ni Amara. Bank robbery. I think it was Jerwin's doing. Siya lang siguro ang makakagawa sa mga kakaibang puppet master na iyon na magnakaw sa mga bangko at mga tindahan ng alahas. Diretsong sabi ni Terence. Maaaring totoo iyon, pero pulis ako. Wala akong magagawa sa kanya kung walang ebidensya. Tsaka hindi na niya ginagawa, kaya wala akong mahanap na clues. Napabuntong hininga si Amara, walang magawa. Ngunit, ang kamakailang kaso sa bahay ng tagong pamilyang Duran ay hindi gaanong naiiba sa kaso ng pagnanakaw sa bangko. Ano sa tingin mo? Tanong ni Terence na interesado. Ganito, may grupo ng mga taong katulad ng mga tulisan sa bangko. Mukha silang mga death warrior, at lahat sila ay may strength of heaven rank. Pumunta sila sa ari-arian ng pamilya Duran at direktang ninakawan sila ng walang sinasabi. Ang pinaka-nakakadismaya ay ang pinuno ng bahay na si Duran, si Tyron, isang sky-class early phase, ay malubhang nasugatan nang subukan niyang pigilan ito. Ayon sa kanya, ang mga magnanakaw ay tila hindi natatakot na bugbugin man lang. Sila ay binugbog hanggang sa mabali ang kanilang mga braso at samuka sila ng dugo, ngunit sila ay sumulong pa rin ng buong tapang. 3,372 Ito ay katulad ng pagnanakaw sa tindahan ng alahas, pagnanakaw sa bangko, at kaso ng kidnapping. Sinasabi mo na lahat ng ito ay gawa ni Jerwin. Diretsong tanong ni Terence. Hindi natin alam kung Jerwin ba ang may gawa nito, pero sa tingin ko, magkahawig ang mga kasong ito. Pwede natin silang imbestigahan ng sama-sama. At saka, wala na sa hanay ng pulisya. Ang Supernatural Investigation Bureau ang pumalit. Ang pangunahing problema ay ang pinakamalakas na practitioner sa aming kagawaran ay si Chester lamang at ako, supernumerary lamang kami walang tugma ng mga tao. Ibig mong sabihin, gusto mo akong tulungan. Sa wakas ay naunawaan ni Terence kung bakit tumatawag si Amara. Mayroon akong ideyang ito. Ikaw, may oras ka ba? Tanong ni Amara na medyo nahihiya. Kailan tayo aalis? Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sa lalong madaling panahon, hindi na makakatagal ang Hidden House Duran. Sabi ni Amara. Kung ganoon ay umalis na tayo ngayon. Inisip ito ni Terence wala siyang gagawin ngayon, at hindi aalis si Yasi sa susunod na 2 araw. Wala rin namang gagawin si Terence, kaya pumayag siya. Ang galing. Sabi ni Amara, excited. Terence,
I love you. Magaling, kara-rating ko lang sa Supernatural Investigation Bureau at malaki ang naiambag ko. Sa hinaharap, ang mga nakatagong bahay ay kontrolado ng Supernatural Investigation Bureau, at ako ang founder. Hindi alam ni Terrence kung ano ang sasabihin, ngunit naalala niya na ang Amara ay isang taong nagpapahalaga sa karangalan at kredito, kaya't tutulungan niya siya kung kaya niya, and, pagkatapos ay kapag handa ka na, halika hanapin mo ako. Mabuting tao. Masayang ibinaba ni Amara ang tawag. Gusto ni Terrence na lumabas, at natural, kailangan niyang sabihin kina Yasi at Melissa. Ngunit sa pagkakataong ito, binalak ni Terrence na isama si Melissa. Pagkatapos ng 2 araw na paglilinang, nalaman ni Terrence na hindi nahimatay si Melissa. Sa kabaligtaran, siya ay puno ng lakas. Sa madaling salita, ang paghiga sa gitna ng enerhiyang bato upang linangin ay isang napaka-epektibong paraan. Inilagay ni Terrence ang energy stone sa Jade Space sa araw para mag-charge at kinuha ito sa gabi. Ang bato ng enerhiya ay karaniwang hindi nawala ng anumang enerhiya. Hindi ito magiging sanhi ng paglipas ng panahon. Woohoo, napakabango. Sa palagay ko ito ang congee na may itlog at siglo na itlog na ginawa ni Sheldbro para sa akin at Cheryl sis nang siya ay dumating. Nagising si Yasi at nakita ang kaldero ng lugaw na karne sa dining room. Agad siyang naglaway. Hindi mapigilan ni Terrence na makahinga ng maluwag habang nakatingin kay Yasi. Tila natanggap na niya ang katotohanang pupunta siya sa Hoyan Mountain. Bumangon na rin si Melissa, ngunit hindi siya kasing excited ni Yasi. Nagustuhan din niya ang luto ni Terrence, ngunit hindi siya tumili. Tahimik siyang umupo sa mesa at nagsimulang kumuha ng congee para sa lahat. Aalis ako saglit, may aasikasuhin pa ako. Yasi, pwede ka bang manatili sa bahay? Tanong ni Terrence pagkatapos ng ilang pag-aalangan. Paano si Ate Melissa? Hindi sumagot si Yasi bagkus ay nagtanong siya pabalik. Siya ang kasama ko. Yasi, alam mo na matutulungan ako ni Melissa sa aking pagsasanay, sabi ni Terrence. Kung gayon, pwede bang sumama sa atin si Yasi? Inangat ni Yasi ang kanyang ulo at tumingin kay Terrence, Sheldbro, ito na ang huling beses na lalabas ka kasama si Yasi. Sige, sabi niya. Tumingin si Terrence sa mga mata ni Yasi at walang pusong tanggihan siya. Tama si Yasi, maaaring ito na ang huling beses na ilalabas niya ito, at kailangan niya itong paalisan sa susunod. Tatawagan ko si Akira, pagkatapos ay aalis na tayo. Nagpunta sina Akira at Drake sa orphanage nitong 2 araw. Ayaw pa ring umalis ni Akira sa orphanage, kaya sumama siya sa kanyang kapatid para tingnan kung may magagawa ba sila. Gusto niyang sabihin man lang kay Ken at sa iba pa ang tungkol sa magiging direksyon ng orphanage. Narinig ni Akira na lalabas si Terrence at natural na nagmamadaling bumalik. Sa katunayan, paunti-unti ang mga bagay na kailangan niyang gawin ng orphanage. Ang kanyang paraan ng pagkuha ng pera ay hindi angkop para sa orphanage ngayon. Ang bahay ampunan ay kailangang maging malusog sa mahabang panahon, kaya ang pagnanakaw ay wala sa tanong. Si Fatty Boy ay kumuha ng ilang eksperto sa pananalapi upang magpatakbo ng isang welfare fund, at lahat ng perang kinita nila ay ipupuhunan sa pagtatayo ng orphanage. Ito ang huling modelo ng pag-unlad. Dinala ni Terrence si Akira para sa kaligtasan. Gamit si Akira bilang isang kalasag, si Terrence ay karaniwang hindi matatalo sa isang labanan. Nagmaneho si Amara habang handa na si Terrence. Parehong SUV pa rin ang kanyang sasakyan, ngunit sumakay siya sa Grand Cherokee ni Terrence pagkatapos mag-park sa Terrence's Villa. Ang kotse ni Terrence ay espesyal na binago ng Supernatural Investigation Bureau, at maganda ito sa performance at ginhawa, na angkop para sa malayuang paglalakbay. Tumingin si Terrence kay Amara at biglang napagtanto na tila lumaki ng husto ang kanyang dibdib. Nagpa-breast enhancement ba siya? Nang maramdaman ang titig ni Terrence sa kanya, buong pagmamalaki ni Amara, paano na, malalampasan mo na si Yasi, di ba? Ito ang bagay na nagpasaya sa Amara. Dati, hindi siya gusto ni Yasi, at naisip niyang hindi siya talo kay Yasi sa anumang lugar, maliban sa kanyang dibdib. Nalungkot siya nito, at bagamat ibinaon nilang dalawa ang polakan ng himatayan si Terrence, palaging gustong malampasan ng Amara si Yasi.
Ang pang-araw-araw na pagsasanay ni Amara ay nadagdagan ng husto pagkatapos sumali sa departamento ng pagsisiyasat. Siya ay naging isang espiritual na practitioner noon, kaya hindi niya pinansin ang pisikal na pagsasanay na ang mga pisikal na practitioner lamang ang gumagawa. Gayunpaman, ang Supernatural Investigation Bureau ay may sariling mga patakaran. Maging ang direktor na si Thomas ay kailangang dumaan sa regular na pagsasanay araw-araw, kaya paano magiging espesyal ang awiting Amara? Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Amara ay ang mga regular na ehersisyo tulad ng push-up at pull-up ay talagang nakatulong sa kanyang dibdib na lumaki sa pangalawang pagkakataon. Palaki ito ng palaki, at sa wakas ay malapit na itong malampasan si Yasi. Mas bata ako sa iyo. Maaari pa rin akong lumaki. Si Yasi naman ay walang pakialam. Maayos na sila ni Amara ngayon, ngunit hindi pa rin sila nagkakasundo. Hindi ka kasing tangkad ko. Kapag lumaki ka pa, magaan ang paa mo. Kailangan mo akong buhatin paglabas mo. Nakakapagod. Sarkastikong sabi ni Amara. Sige, Amara, Yasi, itigil mo na ang pag-aaway. Ano bang pag-aawayan? Napakabait ni Akira, wala kang pakialam. Tumigil si Terence sa pagtatalo ng dalawa, nagugulo. Ate magnanakaw, paano mo pinalaki ang dibdib mo? Pwede mo ba akong turuan? Mahinang sabi ni Akira. Muntik nang bumagsak si Terence sa lupa. Ito pala ang lahat ng mga batang babae ay nagmamalasakit dito. 3,373. Babaeng magnanakaw. Tumingin si Amara kay Terence, nagulat. Sinabi mo sa kanya. Yeah, she knows. Kung hindi, bakit siya magiging close sa akin? Hindi mo pa rin alam ang pagkatao niya. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Oh. Tumanggo si Amara, hindi na nagsalita pa. Sumakay na silang 5 sa sasakyan. Nanatili si Drake sa bahay upang bantayan ang bahay, at ang kotse ay direktang nagmaneho sa direksyon ng nakatagong tahanan ng pamilya Duran. Habang nasa daan, pakiramdam ni Terence ay parang nakapunta na siya sa Hidden House Duran dati, ngunit parang hindi pa siya nakapunta roon. Mayroong ilang mga fragment ng kanyang memorya, ngunit hindi lang sila nagsama. Ito ay nagpagulo kay Terence. Ano ang mali sa kanya? Mula noong paglihis ng Chi, tila nakalimutan na ni Terence ang maraming bagay. Ang ilan ay tila napakahalaga, ngunit si Terence ay walang impresyon sa kanila. Dahil dito, napakawala ng magawa si Terence, ngunit wala siyang magagawa. Hindi niya alam kung ano ang nakalimutan niya, alinman ito ay isang pakiramdam lamang, at hindi niya alam kung paano magtanong sa sinuman. Hindi nila alam kung ano ang nakalimutan o naalala niya, at hindi niya alam kung kanino siya tatanungin. Hindi niya alam kung kanino niya pinagdaanan ang mga bagay na iyon. Nabalitaan ng nakatagong pamilya ng Duran na kinuha na ng Supernatural Investigation Bureau ang bagay at nagpadala ng mga tao upang imbestigahan ito sa lalong madaling panahon. Nagpakita rin ng sapat na sinseridad si Tyrene at ipinadala niya ang panganay na kapatid na si Duran sa tarangkahan ng Duran Castle para salubungin sila ng personal. Siyempre, sa opinyon ni Tyrene, nagbigay na siya ng sapat na mukha sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanyang panganay na anak na lalaki para salubungin ang mga tao mula sa Supernatural Investigation Bureau. Kung tutusin, dati, hindi kailangang personal na tanggapin ng ulo ng pamilya ang mga tao mula sa Supernatural Investigation Bureau kapag pumunta sila sa mga secular na pamilya. Dahan daw ang lumapit ang Grand Cherokee, at inihinto ni Terence ang sasakyan sa tabi ni Boss Duran. Gayunpaman, hindi niya naiwasang sumimangot nang makitang isang tao lang mula sa Hidden House Duran ang darating para salubungin siya. Siyempre, si Terence ay hindi isang taong mahilig magpalabas, ngunit ang mukha ng Hidden House Duran ay hindi para kay Terence, ngunit para sa Supernatural na Investigation Bureau, para sa Amara at Thomas. Ang kanilang saloobin ay labis na ikinagalit ni Terence, at si Amara ay gustong bumaba ng kotse nang makita niya si Boss Duran, ngunit pinigilan siya ni Terence. Ang panganay na kapatid na si Duran ay orihinal na naghihintay na makalabas ang mga tao sa loob ng sasakyan, ngunit nang makita niya matagal nang huminto ang sasakyan, walang bumababa, bigla siyang nagalit. Kahit magmakaawa ako sa iyo, hindi mo naman kailangang maging masyadong bongga, diba? Naisip niya. Ang pinakamalakas sa inyo ay wala man lang sa heaven rank, kaya bakit kayo naglalagay ng ganyang palabas? Kailangan mo ba akong personal na yayain palabas ng sasakyan?
Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, ibinuka ng panganay na kapatid na si Duran ang kanyang bibig at nagsalitaan na may kaunting hinanakit sa kanyang boses. Mga kaibigan ko mula sa Supernatural Investigation Bureau, bakit hindi ka bumababa ng sasakyan? Ano ang ibig mong sabihin? Binaba ni Terence ang bintana ng kotse. Hindi makita ni Boss Duran ang mga tao sa loob ng sasakyan dahil sa salamin ng kotse, kaya hindi niya alam na nasa loob si Terence. Ngunit nang magsalita si Terence, nagulat siya. Ganito ka ba, ang tagong pamilyang Duran, humingi ng tulong. Dumating na kami, at pinadala ka lang ng pamilya mong Duran para salubungin kami. Malamig na sabi ni Terence. Ga! Narinig ni Boss Duran ang boses ni Terence at naalala ito ng malinaw. Lalo siyang natakot nang makita niya ang mukha ni Terence. Ito ay Bayani Linford. Ako. Akala ko ito ay ang Supernatural na Investigation Bureau. Dati akong miyembro ng Supernatural Investigation Bureau, hindi mo ba alam? Tanong ni Terence na may malamig na ngiti. Natigilan ng panganay na kapatid na si Duran. Hindi niya inaasahan na ang Supernatural Investigation Bureau ay may ganoong kalakas na taga-suporta. Siyempre, ang pag-back up na ito ay tumaas lamang kamakailan. Sa antas ng Hidden House Duran, mas marami o mas kaunti ay maaari silang makipag-ugnayan sa mga bagay mula sa sinaunang mundo. Alam nila ang ilan sa nakaraan ni Terence, at walang maraming tao ang nang-ahas na labanan siya sa sinaunang mundo. Not to mention that, sa Hidden World lang, kayang sirain ni Terence ang kahit anong bahay na gusto niya. Hindi ba't ang bahay ni Hale, na nagdaos ng Hidden House Summit, ay nawasak ng ganoon lang? Sa pag-iisip nito, nagmamadaling sinabi ni Boss Duran, ang aking ama ay personal na naghahanda ng hapunan para sa lahat. Patawarin mo ako sa hindi magandang pagtanggap. Tatawagan ko ngayon ang tatay ko at tatanungin ko kung handa na ba siya. Haha. Ngumiti si Terence, hindi ito ikinakaila. Mabilis na kinuha ng panganay na kapatid na si Duran ang kanyang mobile phone at dinial ang numero ni Tyrion. Pare, handa na ba ang hapunan? Kung handa ka na, lumabas ka at salubungin sila. Nandito na si Young Hero Linford at ang iba pa. Si Tyrion ay nakaupo sa sala, naghihintay ng Amara. Natigilan siya nang makatanggap ng tawag mula sa kanyang panganay na kapatid. Maghanda ng handaan. Hindi ba naghanda na sila ng handaan? Bukod pa rito, hindi na kailangang ihanda ni Tyrion ang handaan ng personal. Teka. Ano ang sinabi ni Kuya Duran? Nandito si Young Hero Linford. Hinihiling sa kanya na lumabas at tanggapin sila. Sino itong Young Hero Linford? Linford. Gayunpaman, alam din ni Tyrion na hindi siya tatawagan ng kanyang panganay na kapatid ng walang dahilan para ibaba ang kanyang katayuan sa harap ng Supernatural Investigation Bureau. Dapat may dahilan, kaya diretsyong tumayo si Tyrion at sinabi sa pangalawang kapatid na si Duran, ikalawang kapatid, pumunta ka sa kusina at sabihin sa kanila na ihanda ang piging sa pinakamataas na antas. Oo, ama. Ang pangalawang kapatid na si Duran ay medyo naguguluhan din. Bakit nagbago ang isip ng kanyang ama matapos siyang tawagan ng kanyang panganay na kapatid? Bagamat napakataas ng pamantayan ng nakaraang piging, ito ay medyo nagsasalita lamang. Masasabi lamang na ginamit ito upang mag-imbite ng mga bisita ng isang nakatagong antas. Ang pinakamataas na antas na piging ay ginamit upang mag-imbite ng mahahalagang bisita mula sa sinaunang eroplano. Hindi kaya dumating ngayon ang gayong mahahalagang bisita. Si Tyrion ay patuloy na iniisip si Young Hero Linford habang siya ay naglalakad. Nang malapit na siyang makarating sa pinto ay bigla siyang may naisip. Nanginig siya at binilisan ang lakad niya. Alam ni Tyrion na tama siya nang makita niya si Terence sa driver's seat ng Grand Cherokee, nakikipag-usap sa kanyang panganay na kapatid na si Duran. Tanging si Terence lang ang nakakapagpakaba kay Boss Duran. Ang binatang ito na walang pakialam sa mga sinaunang antas ay sinupil pa ng ilang marangal na bahay sa Hidden House Summit kanina. Ngunit ngayon, kahit ang mga sinaunang sekta ay hindi nang ahas na guluhin siya. Talagang unpredictable ang mga bagay kung alam niyang mangyayari ito, hindi sana sinubukang pigilan ni Tyrion si Terence, at hindi niya sana sinubukang paghiwalayin sina Josephine at Josephine sa isa't isa sa birthday party.
Anong masamang galaw? Isang maling galaw, at lahat ng maling galaw. Young Hero Linford, nandito ka. Hindi ko inaasahan na mahihirapan ka sa bagay na ito. Isang karangalan para sa batang bayaning si Linford ang narito. Tumawa si Tyrion habang tumatakbo papunta kay Terence. Haha pare, hindi mo masasabi yan. Si Terence naman ang manugang natin, di ba normal lang na umuwi siya? Nagsimulang lumapit si Boss Duran kay Terence. 3,374. Ang kanyang mga salita, gayon paman. Nagulat si Terence. Sino ang manugang ng pamilya Duran? Kailan siya naging manugang ng pamilya Duran? Nang makita si Terence na tulala na nakatayo doon, nakaramdam ng kaunting awkward ang panganay na kapatid ni Duran. Si Tyrion, sa kabilang banda, ay hindi alam kung ano ang ekspresyon ni Terence at hindi alam kung ano ang sasabihin. Shield bro, nabaliw na yata sila sa pag-iisip ng manugang. Bumaba si Yasi sa sasakyan at sinabi kay Terence, "Oh tama, ang batong candy ng Ice Palace ay tila may kaugnayan sa pamilyang Duran." Oh! Naliwanagan si Terence. Narinig ba ng pamilya Duran na gusto ni Althea na maging kanyang munting-munting asawa, kaya inisip nila siya bilang kanilang manugang. Nang makita ang walang pakialam na ekspresyon ni Terence, si Boss Duran ay hindi nang ahas na magsalita pa. Akala niya ay galit pa rin si Terence tungkol sa pagkawasak ng relasyon sa pagitan ng bahay na si Duran at Josephine sa piging ng kaarawan. Kung hindi pa rin hangupa ang galit ni Terence, hindi ba siya maghahanap ng kamatayan kung ipagpapatuloy niya ito ngayon? Young Hero Linford, inutusan ko na ang kusina para maghanda ng handaan. Gusto mo bang maupo muna ako o magpahinga muna? Hindi na nang ahas si Tyrion na banggitin si Josephine. Lalo siyang naging magalang kay Terence. Tinawag pa niya ang kanyang sarili na, ito, para makuha ang kapatawaran ni Terence. Bagamat hiniling ni Tyrion ang pangalawang kapatid na si Duran na magdagdag ng ilang mga pagkain sa ibang pagkakataon, hindi na kailangan para sa kanila na ihain ang lahat ng mga pagkain sa party ng hapunan. Maaari nilang kainin ang mga ito ng paisa-isa para makaupo na sila ngayon. I'm not hungry nor tired. We're here to solve the problem. Pag-usapan muna natin ang tagumpay mo ha. Kinawayan ni Terence ang kanyang kamay at tinanggihan ang mungkahi ni Tyrion. Dumiretso siya sa punto. Si Terence ay isang chef mismo, kaya bakit niya papalampasan ang isang dinner party? Bukod dito, siya ay isang magsasaka. Ang ganitong uri ng pagod mula sa paglalakbay ay wala sa kanya. Kung gayon, mabuti iyon. Young Hero Linford, punong kanta, sa ganitong paraan pakiusap. Sino itong tatlo? Hindi alam ni Tyrion kung sino sina Yasi at Akira. Yasi ng nakatagong bahay, ang lumilipad na sparrow mula sa Steel Sect, at ang fiancé ng kapatid ni Harry mula sa Heavenly Elixir Sect. Sila ang pinakamalapit na tao sa akin, maikling pagpapakilala ni Terence. Arg! Matagal ko nang narinig ang pangalan mo, matagal ko nang narinig ang pangalan mo. Mabilis na ikinulong ni Tyrion ang kanyang mga kamao at sinabi. Gayunpaman, hindi pa niya narinig ang tungkol sa 3 taong ito. Lalo na ang huli kilala niya ang nakakatandang sekta ng Heavenly Elixir na si Harry, ngunit bakit ang nobya ng kanyang kapatid kay Terence? Ang Terence na ito ay medyo F***up, hindi ba? At pumayag si Harry dito. Pero, parang pumayag naman siya. Kung hindi, bakit hindi siya naglakas loob na magpakawala man lang ng utot? Sa isiping iyon, naramdaman ni Tyrion na mas kahanga-hanga si Terence. Si Elder Duran ay siguradong may kaalaman. Si Yasi ay dating taga-common house na si Colton, at ngayon lang niya nalaman na siya ay taga-bahay na si York. Siya ang gumawa ng pangalan, siya ay Akira. Tungkol kay Melissa, pinilit ko na si Harry na paalisan ang kanyang kapatid. Siya ang aking kasintahan ngayon, sabi ni Terence. Nakaramdam ng hiya si Tyrion. Nambobola lang siya. Hindi niya alam na maling tao pala ang nambola niya. I think the people around Mr. Linford are all ruthless people. Dapat sikat sila. Gayunpaman, narinig niya na pinipilit ni Terence na mawala ang malaking kapatid ni Harry.
Gaano kalakas iyon para kay Harry na gawin ito? Pumasok ang grupo sa sala. Gustong ibigay ni Tyrion ang pangunahing upuan kay Terence, ngunit kinawayan siya ni Terence at umupo sa guest seat. Walang pakialam si Terence sa mga mababaw na bagay na ito. Elder Duran, parang hindi pa tayo nagkikita. Mag-usap na lang tayo. Sige, hindi ako magiging magalang kung ganoon. Ganito ito. Dahil doon, sinabi ni Tyrion kay Terence at sa iba pa ang tungkol sa nangyari sa negosyo ng pamilyang Duran sa panahong ito. Siyempre, ito ang sinabi sa kanya ni Tyrion at ng Amara noon. Sa madaling salita, pinuntahan ba tayo ng mga taong ito ni Robb nitong nakaraang 2 araw? Tanong ni Terence. Oo, dumating sila kahapon and the day before yesterday. Tuloy-tuloy silang dumating. I wonder kung pupunta sila ngayon. Walang magawang sinabi ni Tyrion, ang aming nakatagong bahay na si Duran ay nagsimula pa lamang ng maraming negosyo sa sekular na mundo. Kung patuloy tayong ninakawan ng ganito, malugi tayo. Ang Hidden House Duran dati ay may negosyo din, ngunit ang lahat ay nasa dilim. Ngayong wala na sa bisa ang mga paghihigpit ng komite ng Hidden House, naging walang prinsipyo ang bahay na si Duran. Siyempre, hindi lang bahay si Duran, ang iba pang mga nakatagong bahay ay pareho lahat sila ay pumunta sa karaniwang mundo para kumita, dahil ang mga nakatagong bahay ay maraming paraan para kumita. Ang nakatagong pamilya ng Duran ay gustong kumita ng kayamanan, kaya ipinuhunan nila ang lahat ng kanilang pera sa maraming industriya. Alahas, mga bihirang panggamot na materyales, pakyawan, pribadong pautang, at iba pa. Sa orihinal, sa tulong ng kapangyarihan ng pamilyang Duran, ang mga industriyang ito ay umuunlad. Ngunit sinong mag-aakala na may biglang sumulpat na grupo ng mga tulisan at magsisimulang pagnakawan ang mga negosyo ng pamilya Duran? Ang mga tindahan ng alahas, mga bihirang tindahan ng gamot, mga pakyawan at tinggian na tindahan, at mga kumpanya ng pautang ay isa-isang ninakawan. Gayunpaman, imposibleng magsara ang pamilya Duran. Kung hindi, ang mga kumpanyang katatapos lang sumikat ay kailangang muling sumikat. Sa makatuwid, ang pamilya Duran ay maaari lamang humingi ng tulong mula sa Supernatural Investigation Bureau habang pinupunan ang kanilang mga supply. Kung ganoon, bakit hindi tayo pumunta sa tindahan mo at tingnan? Kung may nakawan, agad tayong kumilos. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Magandang ideya iyan, ngunit ang problema ay ang ating mga ari-arian ay napakalat. Mayroon tayong mga ito sa maraming kalapit na lungsod. Kung pupunta tayo sa isa sa kanila, maaaring hindi tayo makakita ng mga magnanakaw sa loob ng 1 buwan. Sabi ni Tyrion na may mapait na ngiti. Damn, I thought you hidden houses can't do business. What are you doing with so many businesses? Pinandilatan ni Terence si Tyrion nang marinig niyang wala sa iisang lugar ang mga negosyo, kung gayon, wala nang ibang paraan. Maghihintay lang tayo hanggang sa ninakawan ka bago natin sila mahuli. Iyan lang yata ang tanging paraan. Tumango si Tyrion. Maaaring may mga pagkatalo, ngunit kahit papaano ang pagdating ni Terence ay mababawasan ang mga pagkalugi, kung gayon lahat, pupunta muna tayo sa dining hall para sa handaan. Kung gayon ay umalis na tayo. Walang magawa si Terence, kaya tumango siya bilang pagsang-ayon. Upang makuha ang mabuting panig ni Terence, ang Hidden House Duran ay naglagay ng maraming pagsisikap sa pagkakataong ito. Hiniling ng pangalawang kapatid na si Duran sa mga chef na ibigay ang lahat at maghanda ng isang piging na katulad ng Manchuhan Imperial Feast. Gayunpaman, si Terence ay hindi masyadong interesado sa pagkain at kumain lamang ng ilang kagat. Si Yasi at Akira naman ay nagsimulang kumain. 3,375. Si Melissa ay nahihiya sa lahat ng kanyang kinakain, at si Amara ay nag-iisip tungkol sa kaso, kaya siya ay kumain lamang ng kaunti. Si Yasi ay isang foodie, at si Akira ay hindi nakakain ng maraming masasarap na pagkain sa orphanage. Sayang naman kung hindi niya kakainin ang lahat ng masasarap na pagkain na ito, kaya natural, gusto niyang kumain. Nag-e-enjoy silang dalawa sa pagkain nang biglang tumunog ang cellphone ni Tyrion.
Gustong tumanggi ni Tyren dahil ayaw niyang istorbohin si Terence at ang iba pa, ngunit pinigilan siya ni Terence, kunin mo, baka may nangyari. Mabuti naman. Tumango si Tyren at kinuha ang telepono, ngunit nagbago ang mukha niya pagkaraan ng ilang segundo. Ano? Ninakawan ng tindahan ng ginto sa Lohoen County. Sige, nakuha ko na. Old Master Duran, may sitwasyon ba? Tanong ni Terence habang nilalapag niya ang kanyang mga kagamitan. Tama. Ninakawan ng tindahan ng aming nakatagong Duran family sa Lohoen County. Nasa kalagitnaan ng paggawa ng krimen ang mga magnanakaw. Ano sa palagay mo? Tila balisang balisa si Tyren. Let's go over now. Amara, come with me. Yasi, Akira, and Melissa, you guys stay here and continue eating. I don't need you guys. Mabilis na utos ni Terence. Maaari kitang tulungan. Itinapon ni Akira ang plato sa kanyang kamay. Lahat sila sky class early phase, it's no big deal. Terence waved his hand, pagod na kayo sa mahabang paglalakbay. Hindi kayo kumain. Hindi makakasabay ang energy ninyo. Sasama ako kay Amara. Kung ganoon. Sige. Si Akira ay napakamasunurin syempre, nakinig siya sa mga salita ng lalaking magnanakaw. Alam niya na hindi gagawa si Terence ng mga bagay na hindi niya pinagtitiwalaan, at kung talagang delikado ito, hindi niya ito tatanggihan. Terence, kanta Amara, Tyren, at Duran boss lahat ay lumabas ng banquet hall. Habang naglalakad sila, nagtanong si Terence, gaano kalayo ang Lohoen County mula dito? 40 minutong biyahe. Nag-isip sandali si Tyren at sinabing, kung gayon hindi na kailangang pumunta. Huminto si Terence. Naunawaan ni Tyren ang ibig sabihin ni Terence at mapait na ngumiti. Oo, ang mga taong ito ay napakabilis na Rob. Ang pinakamabagal ay tumagal ng wala pang 15 minuto. Nagmamadali silang dumating at umalis. Nagmamadali kami ngayon, ngunit hindi namin makita ang kanilang mga anino. Old Master Duran, kailan mo inaway ang mga taong iyon? Paano ka nakarating dito bago umalis ang mga taong iyon? Tanong ni Terence. Ganito kasi. Sa unang pagkakataon na ninakawan nila ang Material Management Station ng Duran Clan namin, isa itong organisasyon na namamahala sa pagtatago ng mga pang-araw-araw na gastusin ng Duran Clan. May mga binili na makalangit na materyales at makalupang kayamanan at pera sa loob. Medyo malapit lang kasi dito, kaya naman nakarating ako doon. Sa maikling panahon lang na nakarating si Duran Duran. Kaya pala. Pagkatapos noon, ang mga lugar na kanilang ninakawan ay naging tindahan at kumpanya ng pamilya Duran. Tumango si Terence. Oo, ako nga. Napabuntong hininga si Elder Duran. Mukhang nalampasan ko na ang puntong ito. Sa hitsura nito, magiging mahirap na kalabanan sila ng harapan. Huwag na muna natin itong pag-usapan. Medyo na-curious ako kung paano nalaman ng mga tulisan na ito kung ano ang negosyo ng pamilya mong Duran. At alam pa niya kung saang lungsod at saang kalye ito matatagpuan. Masyadong nagkataon ito, tama. Baka may nunal sa team mo. Hindi maiwasan ni Terence na maghinala ito ay isang bagay na hindi ka panipaniwala. Hindi, dahil ang mga account book at distribution map ng mga industriyang ito ay nasa Material Management Station na. Ang Material Management Station ay responsable din sa pag-coordinate ng cash flow ng mga tindahang ito. Nakuha sila ng mga kriminal na iyon nang ninakawan nila ang Material Management Station. Paliwanag ni Tyren. Kaya ganyan. Tapos pabaya ka talaga na ibigay ang sarili mo sa mga magnanakaw. May kopya ka ba ng ari-arian ng pamilya mo? Tanong ni Terence, masakit ang ulo. Tingnan ko. Oo, meron. Mabilis na lumingon si Tyren kay Boss Duran at sinabing, Boss, pumunta ka at humingi ng pangalawa at bigyan si Sheena pumunta sa pinangyarihan ng insidente. Pagkatapos, dalhin sa amin ang mapa ng aming pamamahagi ng ari-arian. Opo, Ama, sagot ng panganay na si Duran at saka umatras.
Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ng panganay na kapatid na si Duran ang isang mapa ng pamamahagi ng ari-arian ng kanilang nakatagong Duran pamilya at inilatag ito sa isang bakanting mesa sa restaurant. Mr. Linford, nakikita mo. Itinuro ni Tyrone ang ilang ari-arian sa mapa ng industrial na dibisyon at sinabing, ang iilang negosyong ito ay ninakawan na dati. Ito ang Lahuan County, at ang tindahan ng ginto dito ay ninakawan ngayon. Alam mo ba ang pagkakasunod-sunod kung saan ninakawan ang mga negosyong ito? Markahan ang pagkakasunod-sunod ng mga numero, at titingnan ko kung makakahanap ako ng anumang pattern sa mga aksyon. Sabi ni Terence kay Tyrone. Dahil sa mga salita ni Terence, nagliwanag ang mga mata ni Amara, at hindi niya maiwasang purihin si Terence. Sa katunayan, ito ang karaniwang pamamaraan niya kapag nagresolba ng mga kaso, ngunit nagulat siya nang marinig itong sinabi ni Terence. Humanga si Amara sa bilis ni Terence sa paglutas ng mga kaso, ngunit hindi niya sinusunod ang mga patakaran. Ito ay tulad ng unang pagkakataon na natagpuan niya ang mga tulisan sa bangko, umikot lang siya sa bangin at itinuro ang lokasyon. Ganoon din pagkatapos noon, at kaya naisip ni Amara na malamang na ginamit ni Terence ang espesyal na kakayahan ng ilang practitioner para lutisin ang kaso, ngunit tila alam na alam ni Terence ang proseso ngayon. Marahil ito ay dahil walang gaanong mga pahiwatig sa oras na ito, at si Terence ay dumadaan sa normal na proseso. Noong nakaraan, may kumpiyansa si Terence na direktang mahanap ang sospek. Sige. Mabilis na kumuha ng panulat si Tyrone at nagsimulang gumuhit sa mapa, ngunit hindi nakaimik si Terence nang matapos siya. Ito ay isang ganap na hindi regular na pagnanakaw. Ngayon, bukas, walang regular na rutang susundan. Maraming mga lokasyon ng krimen ang nasa kabilang direksyon. Para sa mga magnanakaw, ito ang pinakamatagal na paraan ng pagnanakaw, ngunit ito rin ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang paghihintay sa kuneho. Tila ang mga kriminal na ito ay hindi walang takot, ngunit mayroon pa rin silang sariling mga alalahanin. Gayunpaman, madaragdagan nito ang kahirapan sa paglutas ng kaso. Amara, ano sa tingin mo? Si Terence ay hindi isang propesyonal, pagkatapos ng lahat, at marami sa kanyang mga pamamaraan ay espesyal, ngunit siya ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan pagdating sa ganitong uri ng mga bagay na estilo ng papel. I can't see any pattern for now. Masyadong nakakalat ang business branches ng Duran family. Kahit na may mga malalapit, ninakawan ng mga magnanakaw ang credit company dito, pero hindi nila ninakaw ang communication store na 1 kilometro lang ang layo mula dito. Ipinapakita nito na may layunin ang mga taong ito. Aalis sila pagkatapos magnakaw at hindi gagawa ng krimen sa parehong araw. Sabi ni Amara habang nakaturo sa mapa. 3,376. Kung talagang hindi natin magagawa, maaari na lang tayong pumili ng lugar kung saan hindi pa tayo nanakawan at hintayin ang kuneho. Hindi, Kuya Duran, ano ang ibig mong sabihin dito? Ang ikatlo at ika-6 na krimen ay ginawa sa parehong lokasyon. Oo. Sinong mag-aakala na babalik sila sa parehong tindahan ng ginto kay Rob? Kakatapos lang naming i-restock ang aming mga paninda, at muli nila kaming ninakawan. Mukhang nanlumo si Elder Duran. Ito ay isang ganap na random na krimen. Posibleng pumunta sa lugar kung saan ang krimen ay ginawa muli, na ginagawang mas mahirap para sa amin na maghintay para sa kuneho. Tinampol ni Amara ang kanyang noo, nababahala. Sa tingin ko baka robin nila ang lugar na ito sa susunod. Lumapit si Yasi na may dalang piraso ng tiramisu at sinipsip ang kanyang daliri habang nakaturo sa isang tindahan ng anti-gong nasa mapa. May ebidensya ka ba? Napakurap si Amara, hindi naiintindihan ang sinasabi ni Yasi. Sa tingin ko, hindi ipinaliwanag ni Yasi kung bakit, si Propeta Yasi ay mas mahusay kaysa sa iyo, tama ba? Anong Propeta Yasi? Ang gulo. Kumunat ang noo ni Amara. Yasi, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Ako ang pinupuntirya mo, ngunit huwag mong ipasok ang iyong emosyon sa trabaho. Ang paghatol na ito ay maaaring makaapekto sa maraming bagay.
Gusto ni Terence na pigilan si Yasi sa paggawa ng eksena, ngunit may pumasok sa isip niya nang tawagin niya itong propeta Yasi. Ang mga salita ni Yasi ay nagkatotoo sa maraming paraan, tulad ng skyscraper at mga binti ni Irving. Naisip ni Terence na nagkataon lang, ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Titus, napagtanto niya na si Yasi at Ning ay parehong manghuhula, at dapat silang magkaroon ng ika-6 na sentido sa lugar na ito. Posibleng ninakawan nila ang isang antique shop. Let's go. We will set up things overnight, sabi ni Terence. Naniniwala pa rin si Sheldbro kay Yasi. Nakita ni Yasi na nakinig si Terence sa kanyang mga salita at labis na ipinagmamalaki. Ganoon kalaki ang tiwala mo sa kanya. Napakurap si Amara. Hahanap lang tayo ng random na lugar para maghintay, at dahil iminungkahi ito ni Yasi, dito tayo pupunta. Nakangiting sabi ni Terence. Gayunpaman, ang mga kriminal ay tila hindi nakipagkamay sa industriya ng antique shop noon. Sa nakagawian na pananaw, hindi sila dapat pumili ng isang tindahan ng antique. Tutal, walang gaanong pera dito, at ang mga antique ay hindi madaling ibenta. Sinuri ni Amara. Kung ito ay talagang Jerwin's paggawa, siya ay maaaring ibenta ang mga droga at baril, pabayaan ang mga antigo. Sabi ni Terence. Sige, doon na tayo. Hindi nagtiwala si Amara kay Yasi, ngunit nagtiwala siya kay Terence. Tumango siya at sumang-ayon sa mungkahi. Kaya, ang iilan sa kanila ay nag-impake at pumunta sa isang anti-gang tindahan sa bayan ng Cheokay Magdamag. Ang bayan ng Cheokay ay isang sinaunang bayan na may malaking antique market street. Dito matatagpuan ang anti-gang tindahan ng pamilya Duran. Si Terence ang nagmamaneho ng Grand Cherokee, habang sina Boss Duran at Tyren ay nasa Lando Luz Aires. Ang parehong mga kotse ay may mahusay na pagganap sa labas ng kalsada, at wala silang problema sa pagdaan sa maliliit na kalsada ng lumang bayan. Hindi mali ang hula ni Terence, ang buong bagay na ito ay kagagawa ni Jerwin. Natigil ang plano ni Jerwin na rob the hidden house matapos ang kanyang pagkabigo sa lungsod ng Stonegate. Pagkatapos ng ilang panahon ng katahimikan, nakita niyang tama na ang oras at nagpasya siyang lumipat sa hidden house Duran. Una, malayo ang hidden house sa Stonegate City, at hindi magiging busy si Terence. Pangalawa, malaki ang negosyo ng hidden house, at namuhunan sila sa maraming kumikitang industriya. Madali para sa kanya na makakuha ng kita. Master Jerwin, narinig ko na ang hidden house Duran ay humingi ng tulong sa Espesyal na Investigation Bureau, at ang B*H Song na Amara ay inilipat sa Espesyal na Investigation Bureau bilang kanilang Deputy Director. Siya ang ating kaaway. Asar na sabi ni Xiao Chun. Patayin na lang natin siya. Hindi, ang babaeng kantang iyon ay babae ni Terence. Maaaring galit ako sa kanya, ngunit lalo siyang naging malupit. Kahit na ang mga sinaunang ranggo ay hindi niya kapareha. Mas mabuting huwag ko na siyang pakialaman. Marami na rin siyang suporta ngayon. Hindi ko inaasahan na si Cheryl ang magiging master ng palasyo ng sinaunang Dark Palace. Hindi magandang makipag-away sa akin si Linford Y. Iwasan mo na lang yang kantang yan girl, galit na sabi ni Jerwin. Kung talagang nasagasaan mo siya, huwag mo siyang sasaktan, umatras ka lang. Makipag-usap sa hypnotist mamaya at bigyan siya ng isang order. Naiintindihan ko. Kung gayon, saan tayo dapat rob bukas? Tumango si Xiao Chunjia. Bukas. Binuksan ni Jerwin ang isang mapa sa harap niya. Ito ang pamamahagi ng mga ari-arian na kinuha niya sa bahay na si Duran. Ito ay isang mahusay na sandata para sa pagnanakaw. Itinuro ni Jerwin ang isang lokasyon sa mapa. Itong antique shop noon. Marami na tayong ninakawan na tindahan ng ginto, kaya panahon na para baguhin natin ang ating panlasa at magnakaw ng ilang mga antique para ipuslit palabas. Sige, aayusin ko na. Sagot ng munting kalinisan. Hindi inakala ni Amara na gagawin ng mga tulisan ang anumang bagay sa tindahan ng mga antique. Hindi maganda ang trapiko, kung tutuusin, at mahirap tumakas mula sa mga bukid. Kahit na ang isang off-road na sasakyan ay hindi makakalakad ng napakabilis.
Siyempre, isinasaalang-alang niya ang problema mula sa pananaw ng isang normal na kriminal. Hindi man lang inisip ni Jerwin ang mga bagay na ito. 3 oras na biyahe mula rito hanggang sa punong tanggapan ng Duran Clan Fort. Kahit na hindi madaling tumakas sa maliit na kalsada, sa oras na dumating ang mga tao ng Duran Clan Fort, tumakas na sana ang kanyang mga tauhan. Isa pa, kahit na may dumating, baka hindi nila siya mapigilan. Ito ang dahilan kung bakit sobrang kumpiyansa si Jerwin at pinili ang bahay na si Duran. Ang tindera ay isang matandang disipulo ng bahay na si Duran, tanging mystic mid-face. Hindi siya tugma sa mga magnanakaw, at nasa ilalim ng matinding pressure sa mga araw na ito. Ngayong nagdala ng tulong si Tyren, nakahinga siya ng maluwag. Binabati ni Disciple Gina ang matandang patriarch na si Duran, ang batang patriarch na si Duran, ang pangalawang master na si Duran, ang pinakamatandang young master na si Duran, at ang lahat ng mga eksperto. Magalang na sabi ng tindera na si Gina. Hindi mo kailangang maging magalang sa amin, kailangan mong maging lubhang magalang sa mga taong ito. Ito ay si Terence, ang batang bayani na si Linford. Ito ay punong awitin mula sa Supernatural na Investigation Bureau, at ito ay sina Miss Colton, Miss Wang, at Miss York. Lahat sila ay makapangyarihang mga babaeng bayani. Nagpakilala si Tyren. Oo. Mabilis na sumagot si Gina. Malinaw, ang pagkain dito ay hindi kasing sarap ng pagkain sa Duran Clan's Castle. Bagamat sinubukan ni Tyren ang kanyang makakaya na iBook ang pinakasikat na restaurant sa bayan at ipinadala ang mga pagkain, ang kalidad ay hindi kasing taas ng mga chef sa Duran Clan's Castle, at ang iba't ibang pagkain ay hindi kasing ganda ng mga nasa Duran Clan's Castle. Ngunit hindi yun pinansin ni Terence, na naging dahilan upang makahinga ng maluwag si Tyren. Siya ay pinakatakot kay Terence, at siya ay higit na nagtiwala sa kanya. Hanggat nandoon si Terence, hindi magiging problema ang mga magnanakaw. 3,377. Buong gabi silang hindi nag-usap. Niyakap ni Terence si Melissa at nilinang habang ikaw Akira at Yasi ay nakahiga sa tabi niya. May mga limitadong silid dito, at si Terence ay nanatili rito kung sakaling magkaroon ng emergency. Ayaw ni Yasi at Yasi na manatili sa inn, kaya natulog sila kay Terence. Sa kabutihang palad, si Terence ay malapit kay Yasi at Akira, kaya hindi niya kailangang mahiya. Napagod din sila, at nakatulog kaagad pagkahiga. Si Terence, sa kabilang banda, ay naglilinang at nagbibigay pansin sa labas. Gayunpaman, ang mga magnanakaw na ito ay tila hindi kumikilos sa gabi. Ang ilang mga pagnanakaw ay isinasagawa sa araw. Ito ay simpleng paghamak sa nakatagong pamilya ng Duran, at hinamak nila ang palihim na paggawa ng krimen sa gabi. Ang ikalawang araw ay hindi rin nangyari. Medyo kakaunti ang mga customer, ngunit hindi masyadong mataas ang dami ng transaksyon. Karamihan sa mga customer ay nagbayad gamit ang kanilang mga card, at wala silang gaanong pera. Napasimangot ito ni Amara na ramdaman niyang hindi dapat pumili ang magnanakaw ng tindahan na may kakaunting cash flow. Walang paggalaw sa umaga, hapon, at hapon. Ang mga magnanakaw ay hindi bumisita sa tindahan o sa iba pang mga tindahan ng pamilya Duran. Nang maisip ni Amara na si Yasi ay kalokohan, isang grupo ng mga tao na nakaputing kamisete at itim na pantalon ang pumasok sa anti-gang tindahan ng walang babala. Pagkapasok nila, sinimulan nilang ilipat ang mga gamit mula sa mga anti-gang stand patungo sa isang puting van sa pintuan. Narinig na niya ang kanilang modus noon, ngunit sa nakikita niya ito ng sarili niyang mga mata ay naramdaman pa rin niya na ang mga taong ito ay masyadong mayabang at hindi naglalagay ng sinuman sa kanilang mga mata. Gayunpaman, naramdaman ni Terence na ang kanilang mga mata ay mapurol, katulad ng mga biohuman na nilikha ni Jerwin. Tumigil ka! Sigaw ni Terence sa isa sa mga biohuman. Gayunpaman, tila hindi siya narinig ng biohuman. Walang pagpipilian si Terence kundi hadlangan ang landas ng biohuman. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay napansin ng biohuman si Terence at binato si Terence ng isang anti-gang bote.
Ang mga taong ito ay gumagawa ng mga bagay ayon sa mga pahiwatig ng hypnotist, wala silang sariling pag-iisip, sumunod lamang sila sa mga utos. Ipinakita sa kanila ng hypnotist ang kanta ng larawan ni Amara, at ang Amara ang target nila sa whitelist. Hindi nila siya inaatake, ngunit iniiwasan lamang siya. Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi pareho. Matapos mablock, nagsimulang salakayin ng biohuman si Terence. Ang anti-gang bote ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa ilang daang libong yuan, at ayaw itong sayangin ni Terence. Inilagay niya ito sa espasyo ni Jade. Ito ay isang gulo ngayon, at walang magtatanong tungkol dito. Kaya lang niyang buuin, at hindi maglalakas loob na magtanong si Tyrion. Sa katunayan, si Tyrion ay hindi nang ahas na gumawa ng tunog kahit na siya ay nagtataka kung saan napunta ang bote. Ayaw niyang maapektuhan ang laban ni Terence. Ayaw niyang maabala si Terence, kaya wala siyang pakialam kung paano nawala ang bote. Boom! Binato ni Terence ng suntok ang magnanakaw na nasa harapan niya, gamit ang normal na ika-10 anyo ng Wildfire Fist. Ang kanyang layunin ay upang subukan ang lakas ng bio-tao na ito. Gayunpaman, sa pagkabigo ni Terence, ginamit lang niya ang ika-10 estilo ng Wildfire Fist at bumagsak ang dibdib ng biohuman. Lumipad palabas ang biohuman at bumagsak sa lupa, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig. Nagpumiglas siya ngunit hindi siya makatayo. Sa ganoong lakas, si Tyrion ay hindi isang malakas na kalaban. Makatuwirang sabihin na sa lakas ni Tyrion, maaari niyang patayin ang mga taong ito. Paano siya masasaktan ng mga taong ito? Nagtataka lang si Terence, ngunit ang sumunod na nangyari ay nagpawi ng kanyang kalituhan. Naramdaman ng mga biohuman na gumagalaw sa mga antik na inaatake ang kanilang kasama. Ibinaba nilang lahat ang kanilang ginagawa at sabay na inatake si Terence. May kabuuang 5 tao ang natira. Nakita ni Akira ang eksenang ito at nataranta. Gusto niyang gamitin ang Nuwa Heaven Repairing Art para palakasin ang depensa ni Terence, ngunit nakita ito ni Terence at umiling, hindi na kailangan. Susubukan ko ang kanilang lakas. Kung hindi ito gumana, tatawagan kita. Okay. Tumango si Akira, pero sinimulan pa rin niyang i-channel ang kanyang arts. Hindi niya ito ginamit, ngunit handa siya. Sabay-sabay na sinalakay ng 5 tao si Terence, at ginamit ni Terence ang sining ng kanyang practitioner para ipagtanggol ang sarili, pagkatapos ay inatake ang isa sa kanila. Boom! Sabay-sabay na doma po ang 4 nilang kamao kay Terence, ngunit pinalipad ang isa sa kanila. Ginagamit pa rin ni Terence ang ika-10 anyo ng Wildfire Fist. Maagang yugto ng Sky Class. Ramdam ni Terence ang lakas ng 4 na taong ito, sabay-sabay silang umatake, at kahit na pinuprotektahan ng kanyang purong chi ang kanyang katawan, halos lumuwa siya ng dugo. Mabilis niyang ginamit ang kanyang sining para pagalingin ang kanyang mga sugat. Hindi ito malubhang pinsala, ngunit sa wakas ay naunawaan ni Terence kung paano nasugatan si Tyrion. Makakalaban niya ang 5 tao ng sabay-sabay, at hindi katakatakang nasugatan siya. Kung hindi dahil sa katotohanang si Terence ay mas malakas kaysa sa kanila, at mabilis niyang mapapagaling ang kanyang panloob na mga pinsala, sila ay malubha na nasugatan. At kaya, si Terence ay sumunod sa parehong pattern at pinatay ang bawat isa sa kanila, ngunit hindi maiwasang kumuha siya ng ilang suntok. Sa kabutihang palad, ang mga taong ito ay walang anumang mga pattern sa kanilang mga pag-atake, at lahat sila ay direkta, kaya madaling makatugon at makadepensa si Terence. Ang natitirang mga tulisan ay ibinagsak ni Terence sa lupa. Ang unang 5 ay pawang walang awa, at kung isa sa alang-alang mula sa antas ng kanilang mga dibdib na sumuko, malamang na hindi sila makakatagal bago sila mamatay. Ngunit ang huli ay ibinagsak lamang sa lupa, pansamantalang na-disable. Gusto ni Terence kahit isa sa kanila ang buhay, kahit na hindi niya akalain na may makukuha siya sa kanila. Amara, hulihin ang taong ito at ibigay ang natitira kay Elder Duran. Ipadala sila sa sementeryo. Sabi ni Terence kay Amara. Sige. Mahusay na pinususan ni Amara ang huling biohuman, at ang iba ay halatang hindi na makakaligtas. Agad na inutusan ni Tyrion ang mga disipulo ng pamilya Duran na tumulong sa paghila sa kanila.
Ang mga antik na inilipat sa kotse ay ibinalik din sa kanilang orihinal na lugar. Lubos ang pasasalamat ni Tyrene kay Terence. Kung hindi dahil kay Terence, isa na namang malaking halaga ng pera ang nawala sa kanya ngayon. Young Hero Linford, salamat sa pagtulong mo sa amin ngayon. Naghanda ako ng maliit na regalo, pasasalamat na sabi ni Tyrene, sana hindi mo ito tanggihan. Ano ito? Si Terence ay hindi naglagay ng anumang maling pagpapanggap at direktang nagtanong. Nagulat si Tyrene sa pagiging prangka ni Terence. Ang lalaking ito ay hindi magiging magalang. Ngunit muli, si Terence ay hindi mula sa espesyal na koanihan ng pagsisiyasat, kaya may katuturan ito. 3,378. At saka, talagang natakot si Tyrene na hindi ito gusto ni Terence. Upang magkaroon ng magandang relasyon kay Terence, kailangan niyang pasayahin si Terence sa susunod na kailangan niya ng tulong. Ito ay isang mangkok na minsang ginamit ng isa sa mga master ng sektang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Ito ay isang bihirang antik sa mundo ng paglilinang. Magkano ang halaga nito? Tanong ni Terence. Ito. Kung market price ang pag-uusapan, dapat nasa 10 to 20 million, di ba? Hindi inaasahan ni Tyrene na itatanong ni Terence ang tanong na ito, ngunit gumawa pa siya ng magaspang na pagtatansya. Pagkatapos ng lahat, walang practitioner na pamilya ang magbebenta ng ganito ng ganoon kadali. Ito ay isang bagay na maaaring ipagpalit sa mga mapagkukunan ng paglilinang, at hindi ito masusukat ng pera. Oh, then I'll take it as 15 million. I'll give you an account number, and you can transfer the money over. Maaari mong itago ang mangkok para sa iyong sarili, o maaari mong ibenta ito sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Makakakuha ka ng magandang presyo para dito, sabi ni Terence. Di ba 15 million lang? Bibigyan kita ng 20 million. Young Hero Linford, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. This bowl is a thank you gift, and a thank you token is a thank you token. Hindi pa ako tapos. Ibinigay ni Tyrene ang bowl kay Terence dahil alam niyang hindi nagkukulang ng pera si Terence. Ang automatic medicine cauldron na ginawa ni Terence ay isang napakakinabang bagay, kaya hindi niya binanggit ang pera. Kung alam niyang mahilig si Terence ng pera, hininginan niya ito. Oh, ayos lang. Akira, ibigay mo sa kanya ang account number mo. Si Terence ay hindi masyadong interesado sa mangkok, at itinago ito sa espasyo ng Jade. Ang account number ay XXXXXXX, ang pangalan ay Starfield Orphanage. Sabi ni Akira. Ahem. Okay, tatandaan ko yan. Huminto si Tyrene, naalala na ginagawa lang ito ni Terence para sa orphanage, hindi para sa sarili niya. Ngunit hindi ito mahalaga, ang pera ay ibinigay kay Terence, at hindi mahalaga kung kanino niya ito ibinigay, basta't tinanggap ito ni Terence. Kung wala na, balik muna tayo. Tumingin si Terence kay Yasi, medyo nagulat. Tila totoo ang kakayahan ni Yasi na mahulaan ang hinaharap. May katuturan ng mga salita ni Titus. Okay, mag-aayos ako ng sasakyan. Mabilis na sumagot si Tyrene. Yasi, I really have to thank you this time. Hindi ko akalain na mahuhulaan mo kung saan nila ginawa iyon. Napakaprangka ni Amara. Hinula ni Yasi ang lokasyon ng krimen, kaya naman napatay nila ni Terence ang mga taong ito at nahuli ang isa. Kung may iba pang nagambag ng karamihan maliban kay Terence, iyon ay si Yasi. Paano na? Kumbinsido ka na ba? Pagmamalaki ni Yasi. So what if I admire you for being able to solve this case? Si Amara ay hindi isang taong hinayaan ang kanyang mga emosyon na magalit sa kanya pagdating sa trabaho. Seryosong sabi niya, Yasi, sa tingin mo gagawin pa rin nila? Saan kaya ang susunod nilang target? Nandito pa rin. Sabi ni Yasi. O dito. Napakurap si Amara. Si Tyrene, nakakaalis lang para ihanda ang sasakyan, ay natigilan din. Nagmamadali niyang sinabi. Young Hero Linford, Chief Song, mananatili pa ba tayo dito ng ilang sandali? Si Tyrene ay may lubos na pananalig kay Yasi.
Siya ay isang propeta, at kung sinabi niyang ninanakawan nila ang anti-gang tindahan, gagawin nila. Kung sinabi niyang darating muli ang mga magnanakaw, kailangan nilang magkaroon ng dahilan. Hindi tayo pwedeng umalis. Umiling si Terence, natalo na sila sa pagkakataong ito. Ayon sa normal na logika, tiyak na hindi tayo mananatili dito. Pareho sila ng iniisip, kaya kabaligtaran ang gagawin nila. Kung mananatili tayo rito, makikita nila tayo at malamang na hindi sila gagalaw. Totoo yan. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Tumango si Tyrion. Magkunwari muna tayong umalis, pagkatapos ay humanap tayo ng malapit na matutuluyan. Makasigurado tayo na makakarating tayo kaagad kapag nakawan tayo. Sabi ni Terence. Iyon lang ang paraan. Mahihirapan kita kung ganoon, batang bayani Linford. Mabilis na sabi ni Tyrion. The trouble is secondary. This time, tinulungan ko na ang Hidden Duran family na malutas ang problema nila. So, should we talk about the real business? Sinulyapan ni Terence si Tyrion at walang pakialam na nagtanong. Ano? Anong negosyo ito? Tumigil si Tyrion, iniisip na gusto pa rin ni Terence ng gantimpala. Pagkatapos ng lahat, ang gantimpala ay para lamang sa isang hakbang na ito. Kung patuloy na magbabantay si Terence dito, kailangan niyang magbayad ng isang tiyak na presyo. Kung hindi, bakit patuloy siyang tutulungan ni Terence? Maghanap muna tayo ng matutuluyan. Pag-uusapan natin ito mamaya. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay at naglakad palabas ng hindi nagpapaliwanag. Sige, sabi niya. Ang puso ni Tyrion ay tumibok na parang tambol, ngunit hindi siya nang ahas na magsabi ng kahit ano. Mabilis niyang pinasakay si Terence at ang iba pa sa kotse. May isang hotel na hindi kalayuan dito, na isa rin sa mga negosyo ng pamilya Duran. Gayunpaman, ang negosyo ng hotel ay iba na ngayon. Walang masyadong pera ang front desk. Ang mga modernong tao ay kadalasang gumagamit ng mga card upang gumastos ng pera, at ang deposito ay naaprubahan din ng bank card. Kahit na ang mga magnanakaw ay pumunta sa rob sa kanila, hindi sila makakakuha ng maraming pera. Si Gentricky ay nagmaneho sa likuran nila, at si Tyrion ang personal na naghatid kay Terence at sa iba pa sa hotel. Sa daan, dahil naroon si Tyrion, hindi kinausap ni Gentricky si Terence. Pagdating nila sa hotel, bumaba ang lahat sa sasakyan at kumuha ng kwarto. Nagbukas si Tyrion ng meeting room sa mungkahi ni Terence. Ang mga tao mula sa pamilya Duran at ang panig ni Terence ay nakaupo sa paligid ng isang round table sa meeting room. Natural, umupo si Terence sa yulunan ng mesa kasama si Amara sa gilid. Umupo si Tyrion sa tapat ni Terence. Young Hero Linford, kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Kaming Hidden Duran family, gagawin namin ang aming makakaya. Medyo kinabahan si Tyrion. Hindi niya alam kung ano ang gustong pag-usapan ni Terence sa kanila, at kung bakit napaka-formal niya. Elder Duran, huwag na tayong magpatalo. Ang sasabihin ko ay maaaring mabuti o masamang bagay sa pamilya Duran, ngunit wala kang maraming pagpipilian. Mahinang sabi ni Terence. Ang mga salita ni Terence ay nagpabilis ng tibok ng puso ng lahat. Alam din ni Amara kung ano ang sasabihin ni Terence, at natigilan siya. Ito ay isang bagay na may kinalaman sa kinabukasan ng Investigation Bureau. Kung sila ay magtagumpay o hindi nakasalalay sa ngayon. Kung magtagumpay ang panig ng bahay Duran, magagawa rin ng iba pang mga nakatagong bahay. Kung hindi, walang magagawa ang panig ni House Duran sa hinaharap. Pakiusap, batang bayani Linford. Huminga ng malalim si Tyrion at gumawa ng kilos ng paanyaya. Sigurado akong alam ni Old Master Duran ang mga dating tungkulin ng Supernatural Investigation Bureau. Sila ang namamahala sa mga magsasaka ng sekular na mundo at sa kontrol ng mga sekular na pamilya. The hidden houses, by right, are not under the jurisdiction of the Investigation Bureau, but since we've made a move this time, we'll have to do something about it din. I wonder if the hidden houses are willing to accept our management and mediation. Sabi ni Terence. 3,399.
Ito. Natigilan si Tyrion. Hindi niya inaasahan na si Terence ang nagsasalita tungkol dito. Sa katunayan, paanong hindi malalaman ni Tyrion na bagamat kontrolado ng Supernatural Investigation Bureau ang mga makamundong pamilya sa nakaraan, walang maraming makamundong pamilya ang talagang makokontrol. Mula sa gitna lang sila makakapag-coordinate. Ang isa na talagang kapaki-pakinabang ay si Terence. Ang pagtatatag ng Practitioners Association ay nagpasakop sa lahat ng marangal na bahay na ito kay Terence at nakinig sa kanyang mga utos. Noon lamang gumana ang mga salita ng Supernatural Investigation Bureau. Sa ngayon, malamang na nagsisimula na ang investigasyon ng Bureau of Move sa mga nakatagong bahay. Pumayag ba ako o hindi? Makatuwirang sabihin na ang nakatagong pamilyang Duran na humihingi ng tulong sa Supernatural Investigation Bureau ay katumbas ng pagtatapon ng sanga ng olibo, ngunit ang pamilya Duran ay mas hilig sa isang pakikipagtulungan. Maaaring pag-usapan ang mga bagay, hindi kontrolado. Ngunit lumabas na ang mga salita ni Terence, hindi siya nang ahas na tumanggi, at ayaw niyang mapahiya ang mga nakatagong bahay kung papayag siya. Susunod, palawakin ko ang saklaw ng Practitioners Association. Ang asosasyon ko at ang Supernatural na Investigation Bureau ay dalawang magkaibang grupo ng mga tao. Itinalaga ko na ang Kanta Amara bilang vice-presidente, at tutulungan niya akong pamahalaan ang mga bagay na ito. Hindi na hinintay ni Terence ang sagot ni Tyrion at nagpatuloy, ang mga nakatagong pamilya na sumapi sa alyansa ng Cultivators Association ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Gayunpaman, sila rin ay nasa ilalim ng pamamahala ng President Song. Siyempre, kung hindi sila sasali, hindi kami makikialam kung may mangyari sa hinaharap. Tutal, limitado lang ang lakas namin at makakatulong lang sa mga miyembro ng alyansa mo. Anong mga miyembro ng alyansa? Ito ay ang Practitioners Association ni Young Hero Linford, alam ko iyon. Matagal ko nang gustong sumali. Nabalitaan ko na ang Hidden House Han, Hidden House Fuller, at Hidden House Pitts ay pawang miyembro. Pansamantalang tanong ni Tyrion. Oo, dapat sila ang unang batch ng mga miyembro. Tumango si Terence. Ang iba ay kay Kuya Duran. Kung papayag ka ngayon, magiging bahagi ka ng unang batch. Senior ka na, kaya iba ang treto. Sige, sasali ako. Hindi na nag-alinlangan pa si Tyrion at gumawa ng desisyon. Ang nakatagong Duran family ay handang sumali sa Alliance of Cultivators Associations ni Young Hero Linford at nasa ilalim ng pamamahala ni President Song. Kung ganon, ayos lang. Magpapahinga na ako, kailangan ko pang labanan ang mga magnanakaw bukas. Tumango si Terence sa kasiyahan, ang mga bagay ay naging maayos. Siyempre, kung hindi dahil sa mga tulisan, hindi sana ganoon kadaling pumayag ang Hidden House. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon ay pinipilit. Okay, Young Hero Linford, please. Mabilis na bumangon si Tyrion para makita siya. Tumayo din si Gentry at ang iba pa. Tumango si Terence at naghanda na magpahinga. Gayunpaman, kapag pumipili ng mga silid, kinailangan ni Yasi at ng Amara na magsama sa isang silid kasama si Terence. Sa ganitong paraan, kailangang sumali si Akira sa saya. Gayunpaman, hindi talaga matutulog si Terence, nagsasanay lang siya kasama si Melissa sa kanyang mga bisig, kaya pumayag siya dito. At kaya, ang mas nakakatawang eksena sa gabi ay lumitaw si Terence ay nakahiga sa kama habang si Melissa ay nasa kanyang mga bisig. Si Amara naman ay napakasaya ngayon. Ang departamento ng pagsisiyasat ay dadalhin sa bagong taas sa ilalim ng kanyang pamumuno. Dati, kahit ang mga maharlikang bahay ay hindi kayang kontrolin ang departamento, ngunit ngayon, ang mga nakatagong noble houses ay nakontrol na nila. Tanging si Amara lang ang nakakaintindi sa pagkakaiba nila. Ang Supernatural Investigation Bureau ay sa wakas ay lumakas, at si Amara, bilang Deputy Director, ay nakaramdam ng pagmamalaki sa kanyang sarili. At kaya, minahal ni Amara si Terence hanggang sa hindi na siya makapaghintay na humiga sa kabilang gilid ng kama kasama si Melissa. Hindi naman nagmamadali si Amara, ngunit ito lang ang paraan para maipahayag niya ang kanyang pasasalamat at pagmamahal kay Terence.
Gayunpaman, nakita ni Yasi ang Amara na nasa kama at natural na ayaw niyang madaig. Hoy, Fox Song, ako ang maliit na asawa ni Shield Bro, at ako ang bida sa paglutas ng kaso ngayon. Gusto kong matulog sa tabi ni Shield Bro. Ito. Ayaw munang ibigay ni Amara kay Yasi. She was already here to get the first move, how could she give it to someone else? At saka, napakalakas ng ulo niya pagdating sa mga tao, pero naalala niya na si Yasi ang may pinakamaraming nagawa sa kaso ngayon. She hesitated at lumayo, then you can sleep here. Oh. Hindi nagpapigil si Yasi at masayang nahiga sa tabi ni Terence. Ngunit nang si Akira na, ayaw na niyang makipag-away, nag-iisip siya ng mabuti. Ano man ang mangyari, ang lalaking magnanakaw ay palaging pagmamay-ari sa kanya, at ang iba ay maaaring gawin ang anumang gusto nila. Tahimik na humiga si Akira sa tabi ng Amara. Pareho silang maliit at ang 1.8 na metro na kama ay sapat na para sa kanila. Sa katunayan, walang maglalakas loob na gumawa ng anumang bagay na palihim sa iisang kama. Kahit na matapang si Yasi, hindi siya maglalakas loob na kumilos sa sandaling ito. Si Terence ay nasa kalagitnaan ng pagsasanay, at magiging seryoso kung siya ay pumasok sa Chi Deviation. Naalala pa rin ni Yasi ang huling pagkakataon na pumasok siya sa Chi Deviation. Kung hindi dahil kay Josephine, baka hindi pa nagising si Terence ngayon. Ilang araw na siyang nakikipaglaban at tumatakbo, at kahit ang isang war god na tulad ni Terence ay medyo napagod, ngunit sa tulong ni Melissa, mas madali para sa kanya na mapunan ang kanyang enerhiya sa gabi. Malinaw na naramdaman ni Terence na malapit nang matapos ang kanyang sining ng Dragon Mastery, at napakasaya niya. Gayunpaman, ang pagkumpleto ng ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery ay simula pa lamang. Kailangan pa niyang magpanday ng makalangit na sandata para sa kanyang sarili. Tanging sa isang makalangit na sandata lamang niya mabubuksan ang ika-4 na pintong bato. Iniisip niya kung anong uri ng mga benepisyo ang makukuha sa likod ng ika-4 na pintong bato. Inaasahan ito ni Terence. Si Yasi, Kanta Amara, at Akira ay naging abala sa buong araw at nakatulog ng napakabilis. Walang pagpipilian si Terence kundi ilagay ang mga energy stone sa ilalim ng kama ni Melissa sa kabilang panig. Gayunpaman, dahil napakaraming energy stones, hindi ito nagdulot ng anumang problema para kay Melissa. Pagkaalis ni Terence, ang mga tao lang sa bahay na si Duran ang naiwan sa meeting room. Sabihin mo sa akin, ano ang iyong opinyon sa aking desisyon? Tumingin si Honghong sa iba pang miyembro ng pamilya Duran at nagtanong. Pare, sa tingin ko napakatalino ng desisyon mo. Ang panganay na kapatid na si Duran ang unang nagbago ng kanyang saloobin. Kami ang Hidden House Duran. Wala kaming anumang suporta, at hindi namin magagamit ang mga sinaunang antas na koneksyon. Sa relasyon namin ni Josephine, sapat na para hindi niya kami sisihin. Hindi namin kailangang isipin na matutulungan niya kami. Hindi mo ba nakita ang ekspresyon ni Mr. Linford noong binanggit namin ito? 3,400. Tama, ganito talaga ang bagay na ito. Tumanggo si pangalawang kapatid na si Duran, ang mga nakatagong bahay na naging mabuting pakikitungo kay Terence noon ay lalong nagiging makapangyarihan. Kahit ang mga sinaunang antas na tao ay hindi na naglakas loob na ay bully sila. Tungkol naman sa Hidden House na si Hale na lumaban kay Terence, hindi ba nawala na lang sila? Kahit ngayon, ang sinaunang pamilyang Dorian, ang sinaunang pamilyang Fane, ang Black Horse Gang, at ang pang-araw-araw at araw-araw na sekta ay lahat ay may sama ng loob kay Terence, ngunit sino ang maglalakas loob na pumunta at magdulot ng kaguluhan para sa kanya? At ang pinakamahina sa mga sinaunang antas, ang Dark Palace, ay naging napakalakas dahil kay Terence. Kung hindi dahil sa wala tayong koneksyon noon, iminumungkahi ko na umasa kay Terence. Pagbibigay, ano sa tingin mo? Si Tyren ay lubos na nasisiyahan sa kanyang dalawang anak na, suporta. Labis siyang natakot na ang dalawang ito ay salungatin siya. Hindi lamang nila masasaktan si Terence, ngunit itutulak din nila ang pamilya Duran sa fire pit. Lolo, sa tingin ko lahat kayo ay gumawa ng tamang desisyon.
Sa ngayon, ang mundo ng pagsasanay ay nasa kaguluhan, at ang Hidden House Council ay parang isang walang laman na shell. Kailangan natin ng isang malakas na organisasyon o master upang takutin ang mga puwersang ito, kung hindi, ito ay magiging gulo, at wala itong maidudulot sa atin. Tumango si Gentry at sinabing, what we need to do is to develop steadily. Mahina na ang pamilya nating Duran. Kung magulo ang mga bagay, tayo ang mabubuli. Ang iyong mga salita ay crudo, ngunit ang iyong loika ay hindi. Bagamat ang mga salita ng pagbibigay out ay medyo undervalue ang ng kanyang sarili, ang katotohanan ay pareho. Tumango si Tyrion. Kung ganoon, kailangan nating mag-ulat sa kanta ng Pangulo kung may anumang malaking kaganapan sa hinaharap. Masyadong abala si Pangulong Linford at maaaring walang oras para sa atin. Pupunta tayo sa batang bayaning si Linford para humingi ng tulong kapag may nangyaring malaking bagay. Oo. Mabilis na sumang-ayon ang lahat mula sa pamilya Duran. Sa katunayan, gusto talaga ni Orville na kausapin si Terence ng pribado, ngunit walang angkop na pagkakataon, kaya sumuko na lang siya. Hindi na rin bumalik ang biohumans na pinadala niya. Naging balisa si Jerwin nang makatanggap siya ng ulat mula kay Little Pure. Master Jerwin, grabe. Yung mga biohuman na yan patay na lahat. Kaunting kadalisayan ang sumugod kay Jerwin. He hung up. What's going on? Hindi kaya nawala ang epekto ng gamot? Napakurap si Jerwin. Ang mga biohuman na ito, gayunpaman, ay pinalakas lahat ng panggamot na likido ng propesor. Hindi ito permanente, praktikal ito. Pagkaraan ng ilang panahon, ang mga biohuman na ito ay magiging mas mahina kaysa sa mga normal na tao, at iyon ang dahilan kung bakit nagtanong si Jerwin. Hindi, Master Jerwin? Ayon sa recording device sa van, nandito si Terence. Walang magawang sabi ni Pure. What? Terence is here. Is that true? Bakit siya nandito? Akala ko mga tao lang sa Supernatural Investigation Bureau ang dumating. Nagulat si Jerwin nang marinig na nandito si Terence. Hinampis niya ang mesa at tumayo. Let me see. Sige, kukunin ko ang recording para sa iyo. Mabilis na kinuha ang maliit na kadalisayan upang makuha ang video. Hindi nagtagal, bumalik ang video, at dumilim ang mukha ni Jerwin habang tinitingnan ito. Hindi niya inaasahan na makikialam muli si Terence. Ang dahilan kung bakit pinili niyang itago ang bahay na si Duran ay dahil malayo ito sa lungsod ng Eastern Sea, at wala itong gaanong kinalaman kay Terence. Naisip niya na hindi dapat maging busy si Terence, ngunit sinong mag-aakala na ang Amara ay magiging Deputy Director ng Supernatural Investigation Bureau, at si Terence ay darating para tumulong. Ilan sa ating mga eksperimentong natitira? Tanong ni Jerwin. 6 na lang ang natitira. Sabi ng munting kalinisan. Hindi naging madali ang paghahanap ng isang pang-eksperimentong katawan na maaaring iturok ng biochemical na likido. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makatiis sa lakas ng gamot na ito at mamamatay kaagad pagkatapos ng iniksyon. Tanging mga taong may matipunong pangangatawan lamang ang makakagawa nito. Sa madaling salita, ang taong ito ay kailangang magkaroon ng lakas na malapit sa Golden Class. Kahit na hindi niya naabot ang Golden Class, kailangan niya maging isang outstanding fighter sa mga gang o isa sa nangungunang iilan sa underground fighting arena. Ang mga taong tulad niyan ay hindi madaling mahanap, at kinailangan ni Jerwin ng maraming pagsisikap upang mahanap ang isang dosina sa kanila. Ang ilan sa kanila ay nabigo pa dahil kahit na may ganong uri ng lakas, walang garantiya ng tagumpay. Sa karaniwang mundo, ang mga taong tulad nito ay napakabihirang. Kung tutuusin, ang mga Golden Class na Masters ay kasing bihira ng Phoenix Feathers at mga Water Chestnut, at ang mga taong ito ay halos Golden Class. Naturally, bihira sila. Hindi naman siya makakapunta sa mga maharlikang pamilya para arestuhin sila, di ba? Ang mga marangal na bahay na iyon ay halos lahat ay may kaugnayan kay Terence, at ang mga nakatagong bahay ay hindi madaling guluhin. Maaari nilang rob, ngunit ang paghuli sa mga tao ay ibang kwento.
Pinlano niyang gamitin ang mga biohuman na ito para sa isang malaking labanan, ngunit sinong mag-aakalang papatayin ni Terence ang 5 sa kanila at kukunin ang isa. Ito ay isang malaking kawalan. 6 na lang ang natitira. Nakasimangot si Jerwin. Hindi niya alam kung kaya niyang magtagumpay sa lahat ng 6. Master Jerwin, ipagpatuloy ba natin ang susunod na hakbang? O itigil ko na? Maingat na tanong ni Little Pure. Oo, bakit hindi? Hindi naging madali para sa Jerwin na makahanap ng pagkakataong kumita ng kayamanan, paano niya ito na ibibigay ng ganoon kadali? Hinampas niya ang mesa at sinabing, mula sa video, umalis na ang grupo ni Terence sa lugar na ito. Kaya, pipiliin nating muli ang lugar na ito para sa pagnanakaw bukas. Pipili mo pa rin itong anti-gang tindahan. Natigilan sandali si Little Pure bago niya ito pinag-isipan. She felt that Jerwin's idea was brilliant. Master Jerwin, you're wise. Walang aasahan na babalik tayo ng ganito. Wala na si Terence, at aabutin ng kahit ilang oras bago siya makabalik. Matagal nang umalis ang mga tao natin pagkatapos ng pagnanakaw. Sa pagkakataong ito, maaari din tayong mag-ransack sa isang hotel malapit sa tirahan ng pamilya Duran. Sabi ni Jerwin habang nakatingin sa mapa. There's a hotel here. Bagamat wala tayong makukuha ngayon dahil pupunta tayo doon, ay rob natin lahat yan. Huwag mong bibitawan ang anumang bagay na mahalaga sa hotel na ito. Oo. Little Pure alam na Jerwin ay determinado sa oras na ito. Hindi niya alintana kung gaano niya kagusto, it made the trip worth it. Gayunpaman, ang nakapagparamdam ng kaunting kadalisayan ay, Master Jerwin, sa palagay mo paano nalaman ni Terence na pupuntahan natin ang antique shop dito? Baka may kakayahan silang hulaan ang hinaharap. Paano ito posible? Sa tingin ko, ito ay isang bulag na pusa na nakakita ng isang patay na daga, ngunit ang batang Terence na ito ay medyo kakaiba. Baka may pinag-aralan siya. Sabi ni Jerwin pagkatapos mag-isip. Analysis. Hindi ba random na pinili ni Master Jerwin ang mga lugar na ito? Paano mo pa ito masusuri? Ang kaunting kadalisayan ay lalong naging palaisipan. Sa totoo lang, ang pagsusuri sa pangagham sa ayon sa lahat, ang random na pag-uugali ng lahat ay talagang sumusunod sa isang tiyak na pattern. Hindi namin alam, ngunit kung hahayaan natin ang mga siyentipiko na pag-aralan at pag-aralan, maaaring ang mga pattern pa rin na dapat sundin. Madalas din itong ginagamit sa criminal psychology. Sabi ni Jerwin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.